Makalipas ng ilang minuto, makikita natin ang mabilis na pagtakbo ni Elle sa gitna ng kagubatan habang napapaisip na ang halimaw na tinatawag na Nepenthes pala ang boss sa loob ng gate kaya ito'y magiging nakakainis. Bagamat hindi ito ang tamang oras para problemahin ito ngayon ng ating bida dahil ang kanyang prioridad ay iba. Dahil gamit ng kanyang item na Penetration Monocle ay nararamdaman nito ang pamilyar na napakalaking mana sa kanyang harap sa kailaliman ng kagubatan kaya natanong niya sa sarili kung marahil siya kaya ito at ano kaya ang ginagawa nito ngayon. Samantala lumipat naman ang eksena patungo sa ibang parte ng kagubatan habang mayroon tayong makikitang tatlong misteryosong tao na nakasuot ng kulay pulang manto na nakaharap sa isang bagay na napapalibutan ng barrier. Saad nitong isang may suot na maskara na ang kanilang detection spell ay nakaturo sa direksyong ito, kaya sinagot siya ng kanyang kasama na mukhang nahanap na nila ang kanilang pakay. Ito ay ang isang item, ang singsing na tinaguriang Space Dominator na nagngangalang Psychic Grain. Isa itong item na hindi lang hinihila ang mga bagay gamit ng malakas nitong telekinetic powers, kundi pati na rin ang mismong espasyo. Kaya kung makukuha ito ng mga tagasunod ng Black Magician, kaunting panahon na lang ang kinakailangan ng commander ng tagasunod ng Black Magician na si Will upang matupad ang kanilang mga plano. Habang papalapit itong mga misteryosong tao sa singsing, pansin nila na mukhang ito ay selyado, kaya tinukoy ng isang kasamahan nila na itong barrier ay ang tinatawag na Magic Circle of Blood. Paliwanag niya na kailangan may maging sakripisyo para mabuksan ang altar, at ito'y simple ngunit makapangyarihang spell. Kaagad namang lumingon ng isa sa mga may suot ng maskara at nagsabi na mabuti at sila ay nandito. Habang sila ay humahakbang ay saad pa ng kanyang kasamahan na ito'y hindi mabuti at wala ba silang ibang solusyon upang ito'y mabuksan. Subalit pagkatapos ay makikita natin ang paglabas ng isang paa na mayroong dala-dalang bola na gawa sa bakal na napapalibutan ng kulay berdeng enerhiya, nagsasabi na kung mayroon man, bakit hindi na lang nila gawin ang pinakamadaling paraan. Dagdag pa niya na ang gagawin nito ay hindi nila dapat ikasama ng loob, sa halip, sila ay magpasalamat dahil sila ay mamamatay para sa isang dakilang layunin. Pagkatapos nito ay mapapansin natin ang biglang paglitaw ng tatlong bola sa isang tagasunod na nakasuot ng kulay pulang manto upang siya ay atakihin, na labis nitong hindi inaasahan. Sa tabi ay mayroon naman tayong makikitang isang nakasuot na maskara na ngayon ay napapalibutan ng malakas na aura habang sinasakal ang isa niyang kasamahan. Hindi makapaniwalang sila ay tinraidor, natanong nitong isang tagasunod habang lumalabas ang dugo sa mga butas ng kanyang maskara kung sino ito. Habang ang isa naman nilang kasamahan na ngayon ay nakadikit sa isang punong kahoy habang may nakatusok na isa pang kahoy sa kanyang katawan na napapalibutan ng kapangyarihan ay hindi makapaniwala dahil sa isang iglap lang ay nagawa sila ng mga itong ma-attack at dahil hindi magagawa ng isang regular na tauhan na magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Sinubukan namang magsalita ng isang tagasunod dahil natukoy niya kung sino itong traidor, subalit bago pa man siya makapagsalita ay pinagsabihan siya nitong misteryosong tao na manahimik, dagdag pa niya na hindi kailangang sumama ang loob nila dahil nakatakda na itong mangyari. Bigla niya namang sinakal ng napakahigpit itong tagasunod, sabay sabi na sa halip, siya ay magpasalamat dahil siya ay mamamatay para sa kanyang dakilang layunin. Sa sandaling ito ay kanyang masabi ay makikita natin ang pagtalsik ng dugo sa tagasunod dahil sa mahigpit na pagkakasakal nito na siyang kaagad niyang ikinamatay. Kaagad namang binitawan ng misteryosong lalaki ang bangkay, at dahil ang seal ay mabilis na nawala dahil sa kanilang mga alay, dali-dali siyang humakbang patungo sa item. At dahil ang kanilang preparasyon ay tapos na, agad niyang iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang singsing. Subalit habang hindi niya pa ito nakukuha ay makikita natin ang biglang pagsulpot ng isang fire arrow sa kanyang likuran. Kung saan sa sandaling ito ay tumama sa misteryosong tao, kaagad itong naglikha ng napakalaking pagsabog. Sa tabi ay mayroon naman tayong makikitang kamay na hawak ang nag-aapoy na staff, ito ay pagmamay-ari ng ating bida na si Elle na ngayon ay nagsasabi na sa una ay nagdadalawang isip pa siya, pero siya ngayon ay nakakasigurado na. Dagdag pa niya habang makikita natin sa paligid ang mabilis na pagkawala ng apoy dahil sa pagpapalabas nito ng kapangyarihan, na hindi man lang nito sinusubukang itago ang kanyang nakakapangilabot na mana. Tanong pa ni Elle habang tinititigan siya ng todo kung bakit siya bumalik. At ang tinutukoy niya na ngayon ay inalis ang suot niyang maskara ay walang iba kundi ang kamuntikan ng pumatay sa ating bida at isa sa mga malakas na tagasunod ng Black Magician na si Meo. At pansin natin ang pagngiti nito habang suot-suot ngayon ang nakuha niyang singsing.
Lumipat naman bigla ang eksena sa ibang parte ng kagubatan habang hawak-hawak ni Dibo ang ikatlong prinsipe at pinapakiusapan na ito'y tumakbo ng mas mabilis dahil malapit na silang maabot ng halimaw. Subalit sinagot lang siya ni Kashan na kahit ito'y kanya manggustuhin, ang kanyang katawan ay ayaw makinig. Kaya pinagsabihan siya ni Dibo na siya ay isang pabigat at hindi isang prinsipe. Patuloy naman ang pagpapakawala ng pag-atake ng halimaw gamit ng malalaki nitong ugat, sa puntong matatamaan na sila nito. Sapagkat bago ito mangyari ay mapapansin natin ang pagkahiwa ng isang malaking ugat. Ito ay dahil kay Kiri na bigla na lang sumulpot upang hiwain itong kalaban. Kaharap itong dambuhalang bulaklak na halimaw na tinatawag na Nepenthes, gamit ng kanyang nagliliwanag na espada ay hiniwa nito ang kanyang mga malalaking ugat sabay sabi kay Dibo na siya na ang bahala sa prinsipe. Bigla namang lumitaw si Ralph at ginamitan sila ng heal at nagsabi kay Kiri na wag itong masyadong masabik. Dagdag pa niya habang makikita natin si Minor na pinapalabas ang skill niya sa halimaw, na ito man ay isang dambuhalang halimaw pero wala itong magandang depensa sa mga elemental na pag-atake kaya itong bagay ay walang laban sa kanila. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa isang napakalakas na pagsigaw kaya agad silang napalingon. Dito ay kanilang nakita ang isang lalaki na nagawang mahuli ng halimaw. Ito ay ang isang miyembro galing sa tribo ng Karsa na ngayon ay nagpapakiusap upang siya ay tulungan. Bagamat huli na ang lahat at mabilis na binuksan ng bulaklak na halimaw ang kanyang bibig, kasunod ay ang paghulog niya dito sa lalaki kaya wala na itong may nagawa kundi ang mapasigaw na lamang ng napakalakas habang siya ay nahuhulog. Pagkatapos ay ang pagsara ng bibig nitong dambuhalang nilalang kung saan tuluyan siyang nilamon ng halimaw at dinurog gamit ng matatalim nitong mga ngipin. Natigilan naman si Kashan at si Dibo sa kanilang napapansin pagkatapos ng tagpo, ito ay dahil sa kulay pulang bagay na kanilang nakikita sa tiyan ng halimaw. Ito ay ang mga kaluluwa ng mga tao na nagawang makain ng halimaw na pilit na sinusubukang makaalis. Nakikita na ito'y nakakadiri. Muling ginamit ni Minor ang kanyang skill upang umatake sa halimaw habang nagsasabi na ito'y lumayo sa kanya. Ngunit bago ito tumama ay ang muling pagbukas ng bibig ng halimaw, kasunod ay ang paglapit niya dito sa malakas na skill na pinakawalan ng babae. Bagamat napuno siya ng pagkabahala, ito ay dahil sa malakas na pag-atake ng halimaw patungo sa kanya matapos nitong masira ang skill na siyang ipinag-alala ng mga kasamahan nito kaya sila ay napasigaw. Sa kabutihang palad ay naroon si Kiri na mabilis siyang kinuha upang hindi siya matamaan kaya nagpasalamat si Minor. Matapos noon ay ang muling pag-atake ng halimaw sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kulay pulang bagay sa paligid. Agad namang napalingon si Kiri dahil ito'y nakalapit sa kanya, kung saan sa isang iglap ay mapapansin natin ang biglang pagbangga nito sa isang puno. Si Kiri na nagawa itong masangga ay napaisip na ngayon ay nakakasigurado na siya. Na itong halimaw ay ginagamit ang skill ng nakalaban niyang babae na mayroong sandatang palakol galing sa tribo ng Karsa. Naisip niya rin na marahil nagagawa nitong makopya ang lahat ng mga skill ng tao na kanyang nalunok. Patungo naman kay Ralph na ngayon ay nakadapa dahil sa biglang pag-iba ng atake ng halimaw, pasigaw niyang pinagsabihan ng mga kasamahan nito na ito ay delikado. Samantala si Dibo ay napamura na lamang at natanong kung ano ang ginagawa ng prinsipe. Ito ay dahil si Kashan ay natitigilan lang ngayon sa kanyang kinatatayuan. Habang tumitingala sa dambuhalang halimaw na ngayon ay nasa kanya ng harapan, pinagsabihan siya ng kanyang mga kasama na tumakbo ngunit wala pa rin itong kibo. Bumalik naman sa kanyang alaala sa nakaraan noong may kinakausap itong isang lalaki dahil narinig niya na ito ay may gagawin na isang raid. Kaya binigyan niya ito ng isang item, at nagtatakang natanong ng misteryosong lalaki kung ano itong bagay. Ipinaliwanag ng ikatlong prinsipe na ito ay ang tinatawag na Phoenix Wand. Ito ay isang bagay na maaaring magbigay ng skill na pwede gumamot sa kahit anumang sugat. Hindi pa rin makapaniwala sa natanggap na item, natanong ng misteryosong lalaki kung nakakasigurado ba si Kashan na ibibigay niya itong isang bagay na sobrang napakahalaga. Bagamat sinagot niya lang ito na binibigay niya ito dahil ito ay siya. Dagdag pa niya na dahil siya rin ay mayroong mabuting personalidad at kabilang dito ay mayroon itong suporta ng mga tao. Saad pa niya habang kaharap ang kanyang kapatid na ikaapat na prinsipe na si Sally, na siya ay ang magiging hari. Pero sa kasamaang palad ay parte na ito ngayon ng halimaw, kaya habang ito ay nakikita ni Kashan, siya ay natigilan sa kanyang kinaroroonan. Natanong niya kung bakit pa ito nandito at hindi pa rin makapagpahinga kahit namatay na at pilit pang nagdurusa.
Sa sandaling makalapit ang boss na halimaw ay kaagad naman itong binuksan ang kanyang malaking bibig upang subukang kainin ang ikatlong prinsipe kaya napasigaw ang party sa matinding pag-aalala. Bagamat bago nito ay mayroon tayong makikitang mga paa na biglang lumukso. Kasunod ay ang paglitaw ng isang kamay sa tabi ni Kashan upang siya ay itulak papalayo at sagipin. Parang tumigil naman ang oras kung saan nagulat ng todo si Kashan sa pangyayari. Maging si Debo at Kiri ay ganoon din kung saan sila ay napangangan ng todo. Samantala nanlaki naman ang mga mata ni Minor at hindi makapaniwala sa tagpo. Ito ay dahil ang nagmamay-ari ng kamay ay walang iba kundi si Ralph na ngayon ay napangiti na lamang. At habang papalapit ang bibig ng halimaw na bulaklak ay nagsabi na lang siya na mukhang nalulugi siya sa kanilang kasunduan. Si Kashan na bumalik sa pag-iisip ay wala namang may nagawa kundi ang mapasigaw na lang ng pangalan ni Ralph. At matapos lang ng iilang sandali ay ang pagsara ng bibig ng halimaw na tinatawag na Nepenthes upang tuluyang makain si Ralph.